Umpisahan natin sa main topic. Umpisahan natin mismo kay Mami Pebs. Ito kay Roque muna. Oh! Well, Ito, ibinubuko ni Mami Pebbles. Ngayon ko lang ho nakita. Kung gusto niyo pong mapanood itong mga pagsisiwalat ni Mami Pebbles o mga Boss G Pamuser, puntahan niyo po yung TikTok niya. Pebbles Chururut. Makikita, mapapanood niyo po lahat ng walang cut. No, syempre ikakat natin dito dahil re-reactionan ho natin. Game! Banat! Ay, sorry. Nakalimutan ko palang i-upload dun sa part 1. Yung sinabi ni Harry Panort. Panort? Si Harry ba? Panort na din? Hindi. Alam ko, Boy Sup-Sup. Ayan, Boy Sup-Sup. Sinusup-sup po yung humba. Baka kung ano naman ang sabihin nyo, baka sabihin nyo, kung ano-ano sinasabi ko, sumusup-sup ng ratbo. Hindi ho. No, sup-sup ng humba ho, mga kababayan. Masarap. Diba? Pinag-aawayan pa ho nila yan doon sa dahig o banat. Diba? Eto na, panoorin natin. Medyo manas pa yung muka ni Roque dito Magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin ng minsan talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. Ay, alam namin yun. Yun yung plano nyo. Matagal na. Di ba? Pero mawala man o hindi, pumalit man si Sara o hindi. Hindi naman uuwi ang dating Pangulong Duterte. At ikaw din, hindi ka naman din maa-acquit. No? Yan kasi yung inaasahan na lang ho nilang lahat. Lahat ho, mga kababayan. Yan na lang ang inaasahan nila. Tingnan nyo ho pansinin nyo yung mga DDS. Pansinin nyo pati sila Chabit. No? Kapag ka naimbestigahan na yung pangalan, ang sinisigaw na, pababain na si Bongbong Marcos. Baka ho kasi makalusot sila. Kaya po paulit-ulit yung kanilang sigaw na bumaba si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon. Di ba? Pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sangayon sa salaging batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa Wala nakasuporta ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba Edgar Villajuan o PBBM lang talaga ang matibay na Pangulo? Pamagitan ng isang people power o siya ay kunin na ng Diyos o kunin daw ng Diyos. Mukhang ano ba to? Mami Pebs, paliwanag mo nga sa amin. Yan, ano ba yung pagkakasabi ni Humbakla Tamura? Shoutout po sa inyo. Ano kaya yung pagkakasabi na kukunin na si PBBM ng Diyos daw ho? Hindi naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling. No? Permanent. Mukhang may alam si Roque talaga doon sa mga pagpaplano. Ralis Carlenga at Virgie Badiola. Disability, no? Well, siguro naman po, alam nyo na. Sa mga pangyayari na binasura ng ICC, ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Pero yung sinabi niya, kunin na daw ng Diyos. No? Mami Pebs, paliwanag mo nga kasi ikaw ang nakakaalam ng lahat So, narinig niyo na. Lawyer ba yan? Lawyer ka ba, bakla? Opo, lawyer po yan. Nabobo na lang po dahil sa DDS. Umuwi ka nga ng Pilipinas, magharap tayo. Alam niyong hindi na makakalabas si Digong sa ICC. Alam niyo yan. Lawyer ka. Ako nga na hindi lawyer, alam ko Ako din po, alam ko, hindi na makakalabas si dating Pangulong Duterte unless kung ituloy-tuloy nila yung laban at ipakita nila yung totoong depensa nila. Pero kung paulit-ulit lang po sila, pinupolitika, pausog-usog, nung mga hearing, interim release, kung yan yung mga inuuna nila, wala, lalo pong hindi makakalabas yan. Dahil ako naniniwala kung sakali na mailaban nila yung kanilang depensa at mapatunayan nila na talagang hindi nagkasala ang dating Pangulong Duterte, baka mabilisan ho ang acquittal niyan.
tas uwi agad. Kaso wala eh, kung ano-ano ho ang inuuna nila eh. Hindi ang pag-upo ni Sara Duterte ang makakapagpalabas sa ICC. Hindi mangyayari yun. Walang ganon. Jailbreak na lang daw nila. Di ba, Sir Chris Angel at Viola G? Naalala nyo yun? Sabi ni Inday Sara Duterte, jailbreak na lang natin? Wala. Itatakas. Ayun, yung interim release. Lagapak ang nangyari. Oh. Anong sabi mo? Na ang pagpapatalsik kay BBM ang sagot para mapalabas si Duterte? Kahit naman ho siguro ang Pangulo manatili po sa pagiging Pangulo at naging kakampi nila, kahit maglupasay nga ho si Bongbong Marcos sa labas ng ICC, tingin ko imposible talagang mapauwi ang dating Pangulong Duterte. Diba, kahit po maging kakampi nila at kahit na magkasundo sila ni Pangulong Bongbong Marcos, maglupasay si Bongbong Marcos sa labas ng ICC, palabasin nyo na yung dating presidente namin. Umiyak si Bongbong Marcos. At kung ano-ano pa, magwala. Walang pakialam. Lalo na yung mga senador. May mga paboto-boto pa. O ayan, tuloy, tingnan nyo. Interim release, goodbye. Kasi mga kababayan, ano lang naman po ba ang papatunayan nila dyan? Kapag ka ba nagka-hearing, pababalikin nyo pa ba? Or, respetuhin pa ba ng mga Duterte itong hearing sa ICC? Baka hindi na. Sa nakikita po nating impluensya ng mga Duterte, pati po sa Senado, mga kababayan, alam mo na kung ano gagawin pagka pinakawalan. Wala na. 'Di ba? Goodbye na ICC. Kaya po hindi napayagan yung interim release ng dating Pangulo. People's Rally. Ano yung isa pa? Na sana na kunin na siya ng Diyos. Ayan na. Sabi mo, Mami Pebs. Sige, banata mo. Yung sinasabi mo na sana kunin na siya ng Diyos. Ano yan? Gusto niyo siyang ipapatay. Ayan na! Painit pa lang po ng painit. Oy, sino? Magbigti na lang sa loob ng ICC. Uy, grabe ka. Yan yun. Bobo ka. Ang bobo. Bobo ka ang bulaklak. Lalabas ang reyna. Sasayaw ng cha-cha. Boom, tiyaya, boom. Bobo mo. Sa sobrang takot mo at gusto mo nang umuwi. Wala pa, paano uwi yan? Di na oras yung puwet, yan ang sinasabi ko sa inyo no? Minsan hindi natin napipigilan yung mga sine-ebas natin sige, bahala ka na, Mami Peps. Tuloy mo na kung ano-ano nasasabi ko dito. At ang dami mong ginawang kasalanan. Ibig ko sabihin di nakulong yan si Roque. Yun yung ibig natin sabihin, no? Naging bobo ka na. Kaka-DDS. Yung ibang ang mga kakilala ko, sa sobrang paghanga sa mga DDS, kung ano-ano na ho ang pinagpapapaniwalaan